Hello. It is past, it's actually afternoon already. About 3 o'clock in the afternoon. The one who is in charge here sa grower house, umuwi muna. Babalik siya mamaya. So, I will be the one who will take over for the meantime. Since nandito naman ako. Tsaka, gusto ko naman talagang pumasok. So anyway, pumasok na tayo kanina, papasok na naman tayo today, okay? So we are already here inside at the grower house. Ayan. Medyo marami pa silang pagkain, so I'm not going inside na lang. Kaya ko sila ma-disturb. The weather is really good. Grabe na sila lumipad actually. As in, super high na yung lipad nila. Nakakatakot na din. Kasi pag nandyan ka sa loob, parang bigla na lang silang dadapo sa'yo. But these are all active. Yeah, makikita mo talaga na they all are growing. And today is their 9th week na. Tungtong na sila sa 9th. I think this is the second day of their 9th week. And I'm very happy, very satisfied. Probably if our staff will come back at an early year time, probably we are going to weigh them. Kasi kahapon Pasko, hindi na kami pumunta dito. But yun nga, hindi kami nakapag-weigh kasi dapat weekly yung weighing namin. So, ayan sila. So, may nakita ko na comment sa parang nagrereklamo ata yun siya kasi sumali ako sa group ang tawag to group, Facebook group sa regarding RTL so makita mo doon na ang daming nagrereklamo, may naghahanap, may nag-ask ng advice at saka may nagrereklamo din. At nakita ko lang yung isang baguhan sa RTL business at binigyan daw siya after 1 week may 13 na daw na mortality. So sobrang grabe niya ang taas ng rate na kung 1 week pa lang tapos 13 na yung mortality. I'm not sure kung ilan din yung alam mo yung percentage dapat yun may kumbaga allowable na percentage dapat kung konti lang yun pang backyard, konti lang yung mga rates nila, yung numbers nila tapos ganun na karami yung namatay, there must be something wrong. So yun nga, you gotta be very very careful. Yung isa ko pala nakita ko may nagsasabi na parang nakita ko pinicturean niya kasi parang may coryza and nakakasad lang kasi ang mahal pa naman yung isang manok na RTL tapos nakikita namin na may mga bukol-bukol sa mukha niya. Feeling ko coryza yun tsaka probably hindi siya na vaksinan or kung na vaksinan man nag-relapse, I don't know. It's just so sad. Yun yung masaklap doon na di mo kilalanin yung supplier mo, di mo alam. Ang dami kayang supplier sa online na ngayon na manloloko pala. So you guys have to be very very careful on choosing your RTL supplier kasi grabe. Laganap na ngayon ang scam. At saka, mahirap yung maganap ng pera especially when it's your hard-earned money talaga. So, I mean, I really wish that I could help guys. Unfortunately, I can't, we don't sell RTLs. We grow them for our own, RTL. So, papaitugin din natin sila. So, it's just so sad na ganito ang nangyayari sa kanila sa ibang mga kababayan natin. Mahirap ngayon mag-trust sa online. Not because ito yung uso o ito yung super duper maraming
I'm not sure, feeling ko ang dami nang pumapasok sa ganitong business. Kasi I think there is really a demand. And alam mo, commodity kasi siya. Advice ko for those who wanted to be in this business, start small. Kasi when you start big, kailangan mo pang hanapin yung mga customers mo din eh. Hindi mo pwedeng basta-basta ka na lang mag-raise ka, tapos ang problema nun is baka mag-oversupply ka ng mga itlog mo, hindi mo alam saan sila ibibenta or mapalugi ka na or mga ganon. So you have to be also mindful on where you're going to sell your eggs, kasi at the end of the day, of course, eggs naman yung binibenta natin, di ba? Hindi naman broiler to or ano. Kahit nga broiler, you really have to find your customers. So kung wala kang pagbagsakan ng mga eggs mo, baka masisira lang din yan at saka malulugi ka. Mahal pa naman ang feeds ngayon. So guys, hindi lang ang pag-RTL business is not just growing the RTL or growing the pullets until they start laying eggs. It's not just about raising them, but it's also about selling them. Kasi business, di ba? Anong ibebenta mo? Di ba? Ibebenta mo yung itlog nila. Eh kung hindi ka marunong magbenta ng mga itlog nila, dahil of course, yung mga suki kasi natin, yung mga customer din kasi na nasa palengke, alam na nila kasi kung sino yung mga mga suppliers nila. So of course, hindi sila basta-basta maniniwala sa kung sino-sino na lang. So you really have to find your own customers. Tapos pag may trust na, dun pa sila babalik or dun pa sila mag-change ng supplier. So you have to gain the trust before masasabi mo na pwede ka ng pwede na baga sustainable na yung business mo. So yan yung nangyari sa amin, but we know na kaya na namin na mag-expand kasi we have more customers than our supplies. So even now, kailangan na namin mag-deliver ulit dahil grabe ba sa holiday season talaga, it is very hindi man talaga yung mga itlog. So it is really a good business. Pakita ko lang sa inyo yung mga laga natin. Ayan. At yun pala ay ang male na, kita mo medyo mahaba ang tapay or comb. Ayan, kita mo agad eh. Dalawa to sila sa batch na to. They're all over 1,000 kasi meron pa tayo mga extra. Really glad. Sabi ko nga sa asawa ko, parang feeling ko yung second batch namin nung dumating dito sa farm, yun na sabi ko, diba, na parang na-scam nga kami kasi ang liliit pa yung mga manok na dinala sa amin. Sabi ko nga sa asawa ko, feeling ko ganito lang to kalaki nung dumating sila. Ito ano pa to, 9 weeks, so technically 2 months and 1 week. So kung dumating sila ng ganito lang kalaki, imaginein mo lang that probably that's why gumagal ng more than 1 month before sila nangitlog talaga ng isa-isa. So sobrang sakit yun sa bulsa sa amin kasi we have to pay for the feeds. Yung feeds nila for every 500 nasa more than 1 sack of rice. So I mean 1 sack of feeds so that's 50 kilograms. Imaginein mo lang ilang araw mong hinihintay yun. More than a month kami naghintay before nakuha na namin yung itlog nila. So yun, mag-ingat-ingat talaga kayo guys kasi yung iba naman ang nangyayari, they're saying complete bakuna pero hindi naman pala, or sinasabi na sakto yung edad pero sa weight, yun yung nangyari. Sa weight kami parang feeling ko hindi yun tungma talaga. So very important, yung weight should be
proportion sa kung edad sa edad nila, kasi growing stage na very crucial talaga eh. Yung iba talaga tinitipid yung yung feeds nila, kaya siguro hindi basta-basta nangingitlog yung iba. Sa amin kasi unlimited yung pagkain nila dito, kaya talaga sila ganito na kalaki sa ganitong edad. Hopefully they're still up to standard. May guide kasi kami, so hopefully they're still okay, or at least higher than the standard weight. Yan, excited na kami. Very maganda yung kasi mahangin dito. Yung iba na andi dito sa gilid nagpapahinga, yung iba naman kumakain. Ganun lang yan. Dapat they have unlimited access to the feeds and the water then. Yan. Kanina nag-vitamins lang sila, and now there are on their tubig lang. 4 hours dapat yung vitamins nila. Any kind of supplementation, gamot, or anything, 4 hours mo lang ipapakonsume yan, kasi mawawala yung bisa ng gamot nila. Ayan. Sobrang hangin talaga dito sa farm. Ayan. So, dito lang ako nakaupo sa feeds namin. So, we are on the third feeds na papakain natin sa kanila. So, magmi-mixing na tayo. Depende kung maubos na to, then probably tomorrow na tayo magsa-start ng mixing. So, minimum of 3 days para hindi sila mabigla, hindi ma-stress, and then doon na tayo mag-start ng grower na sila. Once they reach minimum of 700 grams na, I think they're more than that. We can actually try to weigh them now just to make sure. Okay. See? 700, somewhere 730 something. So they're already over, kaya na silang mag-grow. Mimi. 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 Come, Mimi. Pero muni na ini mah harga ta. Come.